Ayan, nakarating na si Presidente sa Ilocos Norte. Kaninang umaga ay nasa Cagayan siya kasama si Simon at saka si Vincent. Namigay sila ng tulong. Kita niyo naman parang walang kapaguran ang presidente sa basta pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Yung nung last week, namigay din siya sa Batangas at Bicol. Yung mga nasalanta naman ng Bagyong Christine. Yan ang presidente. Walang pinipili na bigyan ng tulong. Lahat ay walang naiiwan. Yan totoong leader. Kahit naman yung governor pa lang siya, ganyan na siyang mga Marcos, si presidente. Talagang lumalabas sa pinupuntahan ng mga tao. Gusto niya, nakikita niya mismo ang mga pagtulong sa kanila. Masigasig siya sa mga ganyang aktibidad para sa mga tao. Mamamahagi din po ng bigas mula sa National Irrigation Administration, Charity Timba mula naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office at rice seeds mula sa Department of Agriculture. Ayon sa pinakahuling data, Ayan, tumulong na rin si Congressman nag-distribute. O abot sa 2,000 na individual ang kabuang naapektuhan sa pagudpud dahil sa pagyong Marce. Mayroon ding naitalang 23 na kabahayan na totally damaged at 198 na kabahayan na partially damaged. Mamamahagi din po ng bigas mula sa National Irrigation Administration, Charity Timba mula naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office at rice seeds mula sa Department of Agriculture. Ayan din si Simon at saka si Vincent, tumutulong din sa pag-distribute ng mga food packs sa mga tao. Yan talaga ang mga Marcos, ganyan sila. Walang walang plastic, walang plastikan. Talagang nasa puso yung pagtulong sa mga tao ang mga Marcos. Hindi kagaya ng mga iba dyan na naninira lang ang ginagawa. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanila.
Actually, si Simon tsaka si Vincent sinamahan si Presidente sa Cagayan din. Tumulong din sila lang nag-distribute ng mga food packs. Maraming salamat po. Maaari na po tayong umupo. Pandangal. Ayan na, ang future President ng Pilipinas, si Congressman Sandro Marcos. Na imbag nga malam tayo amin na po unang-una kaya ko agpasalamat kenti ay ayaten tayo ang Pangulo Pa, Apo Pangulo Bongbong Marcos agsipsipat tayo may sapay Apo agsipsipat. Hindi ko alam kung tamang Ilocano yun, agsipsipat. Of course andito rin ang kanyang kabinete unang-una si Maysa nga kakailian tayo si Secretary ti DPWH ni Apo Manny Bonuan Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, Secretary of Education, ni Apo Sani Angara, ni Apo Rex Gatchalian ng DSWD, and of course, the opisyalis tayo ito'y, ni Bagamalem, of course, di ayaten tayo Mayor, di Ama, di Ilia Pagudpod, ni Apo Rafi Benemerito, ni Apo Vice, Bingbong Calvan, at sa lahat po ng konsehales na kasama natin ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. At dato'y kami po para ipakita, isuportahan tayo para tiili pagudpod. Si Apo Pangulo galing lang sa Cagayan para makita kung ano mga damage. Lumipat, pumunta rin kami dito para tignan kung anong kailangan gawin dito sa pagudpod. At nakita naman natin may mga bubong, may mga eskwela na kailangan ayusin. Ang pinangako po ni Apo Manny Bonuan sa atin at kay Pangulo na maghahanap kami agad ng pondo para i-repair ang mga nasira ng Bagyong Marce. Ayan ang mga Marcos. Talagang mabilisan ang mga pag-aksyon sa mga ganyan sakuna. At sinabi din ni Pangulo na sisiguraduhin niya at sinabi din niya sa akin na walang tigil, kulitin natin ang INEC hanggat maibalik ang kuryente dito sa Pagudpoda po. At higit sa lahat, sisiguraduhin natin na kung ano man ang kailangan ng ating mga kakailian na apektado dito sa Bagyong Marce, sisiguraduhin po natin na makakarating po ang tulong sa inyong lahat po. At higit sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa ating Pangulo na kahit gaanong kabisi siya, kahit gaanong kalala ang kanyang schedule ay nakahanap siya ng oras at hindi niya nakakalimutan ang ating mga kakailian at ang probinsya ng Ilocos Norte. Alam niyo, ang biro niya sa akin, pwede ko naman sabihin nandito tayo sa Ilocos. Ang biro niya sa akin lagi, sa aking isip, Pangulo ako ng dalawang lugar, Pangulo ng Pilipinas, pero unang-una, Pangulo ng Ilocos Norte. Kaya, nagpapasalamat kami, Apo Pangulo, sa inyong tulong at sana po, hindi kayo masawa sa pagdalo rito. Alam naman natin, bahay mo na rin to, and so, we are very, very thankful every time you're here. Pero kahit papano, gusto ko rin introduce ang ating minamahal na Pangulo, ang ating Apo Lakay, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Just Nina, diputado tayo, Congressman ni Primera Distrito, Congressman Sandro Marcos. Agtugaw tayo. Hindi ko na po ipapakilala, babatiin ko lang Apo nga Mayores, nga Bocales, ken Apo Mayor Rafi
Benemerito, Mati Ili, ti Pagudpud, adatoy, ni, you did not introduce. Sinama ko na po. Nandito po, pinakilala na po ni Congressman Sandro, yung ating mga cabinet member. At lagi kong minsan tinatanong po sa akin kung bakit nagdadala, bakit sila sumasama. Well, unang-una, pumupunta kami pagka yung tinamaan ng bagyo o tinamaan ng kahit na anong klaseng disaster, pinupuntahan ko talaga yan dahil kailangan kong makita kung ano ba talaga. Na marami naman, lahat naman ng ating mga ahensya ay mabilis mag-report. At tama, maganda naman ang kanilang report. Ngunit na iba na nakapunta ko rito, kausapin ko yung mga mayor, nakausap ko yung principal ng National High School para malaman talaga what is needed. Ngayon, sinasama ko ngayon ating mga cabinet secretary dahil ang aking pag-iisip ay sinasabi ko, Ito ba yung sinasabi ni Vice President na hindi marunong maging palungulo? Kalukuhan. Kahit anong paninira nyo kay Presidente, alam ng mga taong bayan kung gaano kasigasig pagsilbi sa bayan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino ang kanyang palaging iniisip at ang Pilipinas. Kaya kahit anong panira nyo sa kanya, hindi kayo magtatagumpay at lalabas kung anong klase siyang papangulo. Ganitong klaseng problema, hindi kayang masolusyonan ng isang department lamang. Kailangan magtulong-tulungan ang mga departamento. Kaya nandito po ang ating mga cabinet secretary sa DPWH, kailan tayo, ni Secretary Manny Bunuan, andyan ang Secretary Sani Angara, Secretary Rex Gatchalian, at sinama ko na rin at kumpleto talaga naman pagka Ilocos Norte iba itong mga anak ko silang nag-volunteer na pupunta sila kaya sinama ko na. Andiyan si Congressman Sandro, itong pangalawa namin si Simon Marcos, at yung aming bunso na itong pinakamalaki sa pamilya pero bunso ito si Vincent Marcos. Mabuti na at nakikita nila dahil kagaya ng aking nasabi, iba yung nakikita mo sa television, nababalitaan mo sa radyo, nababasa mo lang sa report, kundi kailangan malaman nila kung anong pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Galing lang kami sa Bugay sa Cagayan at malakas din ang tama at ang naging problema nitong bagyo nitong Marce, hindi gaano ang baha. Hindi gaano ang tubig. Ang problema yung malakas na hangin. Kaya mabuti naman hindi tayo tinamaan kagaya ng sa Cagayan, sa Bugay talagang napakaraming nasira, pati mga hindi lamang mga infrastructure kung hindi ang mga bahay na yung mga bubong ay linipad. Kaya dito parang ganon din. Pero hindi kasing bigat nung aming nakita sa Cagayan. Kaya magpasalamat tayo. Ito po ay makikita ninyo, yung aking sinasabi, hindi lamang isang departamento ang magbibigay ang kailangan tumulong kapag meron tayong mga disaster na ganito. Kaya kung titignan po ninyo, itong bigas, galing po ito sa Department of Agriculture. Itong ating mga food pack, galing po ito sa DSWD. Meron pang mga seedling pa, galing naman yan sa DA. Yung nakikita ninyong puti, that's a sanitation kit, galing naman yan sa PCSO. Kaya pinagsasama-sama namin lahat ng may kakayahan na tumulong para sila ay tumulong. Isasama ko na rin doon, hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno, ngunit kailangan din natin magpasalamat at alalahanin ang mga kaibigan natin sa private sector. Kasi naman, kitang-kita mo ang ugali ng Pilipino. Kapag may bagyo, pagka may sakuna, at nakikita ng mga kababayan natin, kahit wala sila sa gobyerno, nagbibigay kaagad ng tulong. Kaya't naman, ay marami tayong pasasalamat sa kanila dahil marami talaga silang natutulungan at hindi kung ano
lagi sila pa ang lumalapit sa amin na kung ano ang kailangan ninyo na meron kami sa inyo na. Mga canned goods, mga iba't ibang gamit, yung pagka-reconstruction, yung mga yero, yung mga 2x2 na para ayusin natin ang mga bahay. Yun ang mga lahat po yan. Lahat na pinagsasama-sama namin. Kaya po ang tawag namin dyan, unang-una sa pamahalaan, whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno sabay-sabay tumutulong. At kagaya sinasabi na nga natin, kasama ang private sector, ibig sabihin yan, whole of nation approach na. Hindi lamang pamahalaan, kung hindi lahat ng handang tumulong ay sinasama namin para pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayon, ang naggaling kami naman doon sa seawall, sa tabi ng National High School. At sinasabi ko nga kay Mayor Benemerito, matagal na, unang beses ko pa naging governor, problema na yung seawall na yan. Pero nung una naming linagay na seawall, ang layo pa ng dagat. Kaya kailangan talaga tayo mag-adjust. So meron tayong konting infrastructure na sira. Mabuti na lang, yung seawall na yan, in process yan, ginagawa na talaga yan. Kung makita ninyo, may daan na may parang may seawall, pero yung bago, meron ng kalsada sa taas. At yun na lang ang itutuloy natin. Mabuti naman, doon pa lang nung tinitignan namin yung seawall, nakita na namin saan tayo pwedeng kumuha ng pondo, kung saan tayo, ano yung gagawin natin. Ibibid na pala in 2 weeks, 3 weeks, ibibid na pala yung project niyan, itutuloy na, kaya't mabilis. Hindi na tayo dadaan sa paghanap ng pondo, sa pag-appropriate, at ginagawa na talaga, kaya't itutuloy na lang natin. Ngayon, sumunod, doon din sa National High School, kaya't kasama natin si Secretary Sani Angara ng DepEd, ay tinignan naman namin yung sira sa mga school room. At yun ang hinahanapan namin ng paraan para mabilis natin maayos, para makabalik ang mga bata, para makapasok ulit. They can go, makabalik sa eskwela. At meron tayong mga kung ano-anong paraan. Siyempre, pinakamaganda, maayos natin yung classroom. Kung hindi pa kayang ayusin yung classroom, meron silang ginagawa na alternative learning space. Is that what it's called? Yeah, alternative learning space. Kung saan dinilipat muna yung mga bata para lang makapag-aral. So, yun ang aming mga estratehiya para tulungan lalo ng mga bata yung mga anak natin. Ang DSWD naman, dahil marami nang umalis sa evacuation center, pero lumipat lang sila sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila. So kahit na wala na sila sa evacuation center, susuportahan pa rin ng DSWD ang kanilang mga ganitong mga food pack hanggang hindi na nila kailangan. At yan po, kaya po ako pumunta rito para makita kung maayos naman, mukha namang maayos ang pag-distribute, mukha namang na-identify ang LGU, nakapagbigay kaagad ng listahan ng mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng relief, ang numero ng kung ilan ang naging evacuees, ilan ang displaced na kailangan pa rin bigyan nitong ating lahat na itong bigas, itong food pack, pati na yung sanitation kit, at ipapagpatuloy namin ito hanggat yung mga na-displace at napilitang tumakbo at makitira sa kanilang mga kapitbahay, yun na muna, tuloy-tuloy pa rin ang aming ibibigay na tulong hanggat, kagaya ng aking nabanggit, ay hindi na kailangan. So yun lang po, at meron din tayong bibigay sa mga tinamaan ng mga bayan, at para makatulong naman kasi kung minsan hindi sapat itong aming dala at may ibang pangangailangan, bawat pamilya may iba-ibang pangangailangan So kahit may pagkain na, kahit na may bigas na, kahit na may sanitation kit, may gamot na, meron pa rin pangangailangan. Kaya iiwan na namin sa LGU yan dahil mas nalalaman ninyo kung paano ang pag-distribute ng aming dadalhin na tulong.
ayun lang naman po. Siyempre, tinatagalan ko yung speech ko kasi ayoko pang umalis ng Ilocos Norte. Usually yung speech ko, sandali lang yan eh. Pero nandito ako para ma-delay ng konti ang pagbalik sa Maynila. Dito muna ako sa kasama ninyo. Anyway, andito na po kami para tignan na maganda ang inyong ang pagbigay ng tulong. At kung meron pa kayong ibang pangangailangan, andyan po ang ating LGU, nandyan ang provincial government, andyan din po ang mga ahensya ng gobyerno, lapitan nyo lang po. At lahat ng maaari namin gawin ay gagawin namin para yung tulong na hinihingi ninyo sa national government, yung tulong na hinihingi ninyo para maging maayos na ang inyong pamumuhay, gagawin po natin lahat yan. Thank you very much. Stay din na kadakayami na pagkamalema po. Salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyahan na natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi ng pondo para sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Inaanyahan din po natin si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos upang samahan ang ating Pangulo. Atin pong tunghayan ang distribution ng pondo para sa TUPAD program para sa mga iba't ibang bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Mula sa bayan ng Pagudpud, ating tinatawagan si Mayor Ralph Benemerito II upang tanggapin ang Dole TUPAD Fund na nakakahalaga na 6.54 million pesos. Mula sa bayan ng Pasukin, ating tinatawagan si Mayor Robert Aguinaldo upang tanggapin ang Dole TUPAD Fund na nagkakahalagang 3.21 million pesos. Mula sa bayan ng Vintar, ating tinatawagan si Mayor Richard A. Degala upang tanggapin ang Dole TUPAD Fund na nakakahalaga na 3.21 million pesos. Mula sa bayan ng Vintar, ating tinatawagan si Mayor Richard A. Degala upang tanggapin ang Dole TUPAD Fund na nakapaghalaga ng 3.21 million pesos. Mula sa bayan ng Bacala, ating tinatawagan si Vice Mayor Douglas Pilar upang tinatawagan si Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos upang tanggapin ang financial assistance mula sa Office of the President na nagkakahalagang 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na inyong pinaabot para sa mga mamamayan ng Ilocos Norte. Ayan, natapos na yung pamimigay nila sa Ilocos Norte. Pero siyempre, yung mga ganitong pamimigay ng ayuda, ayaw ng mga Duterte. Lalo na si former president, sinasabi niya inuubos na daw yung pera ng gobyerno sa kaayuda. Pero alin bang mas maganda, yung nakikita ng taong bayan na may gobyernong tumutulong sa kanila at ipinapamigay sa kanila, o yung inuubos lang sa sa confidential fund? Kaya mga kababayan, suportahan natin ang presidente at magtiwala sa kanyang mga ginagawa sa ating bayan, na lahat ito ay kapakanan ng mamamayang Pilipino. At ipagdasal natin na gabayan ng Diyos at palaging maganda ang kanyang health, at para magampanan niya ang tungkulin niya bilang presidente. Kailangan niya ang ating suporta, lalo na ng mga maraming naninira sa kanya, gusto nila pabagsakin ang presidente. Kaya kailangan niya ng ating suporta. Maraming salamat po.